Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Mga matigas ang ulo, may matigas na puso, at mapurol na tainga. Lagi niyong kinakalaban ang Espiritu Santo. Gaya rin kayo ng inyong mga ninuno. Sinong propeta ang hindi inusig na inyong mga ninuno? Pinatay pa nila ang mga humula sa pagdating ng makatarungan. At kayo mismo ngayon ang nagtatatwa sa kanya at pumatay. Kayo na tumanggap sa batas na hatid ng mga anghel at di tumupad ng mga ito. Nang marinig nila ito, nag-apoy ang kanilang galit at nagngalit ang kanilang mga ngipin laban sa kanya. Ngunit puspos naman ng Espiritu Santo si Esteban. Tumingala siya sa langit at nakita niya ang naluwalhati ng Diyos at si Jesus na nasa kanan ng Diyos. Sinabi niya, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao sa kanan ng Diyos. Kaya nagsigawan sila, tinakpan ang kanilang mga tainga at sabay-sabay siyang sinunggaban. Kinaladkad nila si Esteban sa labas ng lungsod at pinagbabato. Hinubad naman ng mga saksi ang kanilang mga damit at iniwan sa paanan ng isang kabataang nagngangalang Saulo. Nanalangin si Esteban habang binabato nila siya. Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Pagkatapos ay lumuhod siya at sumigaw, Panginoon, huwag mo silang papanagutin sa kasalanang ito. Mga kapunda, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapunda. Ngayon po ay Martes, ikatlong linggo sa panahon ng muling pagkabuhay. At ang ating napakinggan na pagbasa sa araw nito ay yung pagkamartir ni San Esteban. Si San Esteban ang unang nag-alay or unang martir na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating Panginoong Hesus sa kanyang marubdob na paniniwala sa ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. Ang pagtawag sa atin ay tulad din ng pagtawag kay Esteban. Ang pagtawag kay Esteban ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na tumayo kahit tayo ay inuusig, tumayo para sa katotohanan at tumayo para sa ating Panginoong Hesus laban sa mga hindi naniniwala, laban sa mga umuusig sa atin at sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga kapunla, tayo ay naging dadalangin sa Diyos na lumikha ng lahat, sa Diyos na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan, na tayo ay bigyan niya ng lakas din ng loob tulad ni San Esteban na panindigan ang ating paniniwala, panindigan ang ating pananampalataya. Dahil sa katapusan ng ating buhay dito sa daigdig na ibabaw, tayo ay makakarating sa Kanya at makakapiling ang Diyos at ang anak niyang nasa kanan niyang trono. Kaya mga kapatid, idalangin natin ang lahat ng ito sa Diyos Amang maawain sa lahat. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pagtulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpala at ingat po ang lahat.